Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo, Diyos. Sa buong isang taong 2024, Panginoon, kung paano mo kami iningatan, kung paano mo kami binabayan, patnubay, Panginoon, mula sa inyo. Lord, sa umagang ito po, Panginoon, narito ang abang lingkod, Panginoon, humingi ng wisdom, knowledge, anointing, kapangyarihan, na may pahayag ko po, Panginoon, buhay, mahiwagan, salita ng Panginoon, at makatotohanan. Lord, dalangin ko po, Panginoon, hallelujah, kami, Panginoon, ang nakikinig, Panginoon, dalangin ko, buksan mo aming mga puso, isip, kaluluwa, Panginoon, upang ano itong maunawaan, maintindihan, Panginoon, kung ano, Lord, ang mga purpose mo sa buhay namin, ano man ang layunin mo sa buhay namin, Panginoon, na dapat namin sundin, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat po, Ama, lahat ang ito, Diyos, ay binabalik namin sa iyo sa pinakamataas na pampuri at pagsamba, pagdakila, parangal, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Hallelujah. Okay, ang topic natin ngayong umaga, the ride starts as you follow Christ. Ayan, ang tamang pasimula sa taong 2025 sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Ang lahat ng bagay po ay may pasimula. Di ba po yung mundo, nilalang ng Panginoon, sabi sa Genesis 1:1, ang pasimula nilikha ng Diyos, ang langit at ang lupa. Kaya po ang lahat ng bagay ay mayroong pasimula sa ating buhay. Okay, bibigyan ko lang po ang ating pinaka-topic po ay start. Meron po tayong 5 litra na atin pong pagdiinan at pag-aralan kung ano ba ang meaning ng kahulugan ng start, pasimula. Ayan. Number 1, letter S. Stop trusting yourself, your own works. Sabi nga, ihintog daw po natin ang ating pagtitiwala sa ating sarili na akala natin kaya natin. Diba? Ang akala natin, kaya natin sa pamamagitan ng ating ginagawa. Akala natin, kaya natin yun. Sabi nga, stop trusting yourself, your own work. Ayan. Kumbaga, yung pagtitiwala po natin sa Panginoon, sa sarili natin, akala natin napakalaki. So, dapat po natin iinto daw yun. Ang sabi sa ating mga pinag-aaralan. Ang sabi, start trusting Christ and alone for salvation. Ayan po, ang sabi po ng Panginoon, pasimulan po natin ang matinding pagtitiwala sa ating Panginoong Jesus. Noong 2024 po ay medyo maraming mga trials, maraming mga hamon, maraming po ating naranasan. Sikapin po natin ngayong 2025 po pasimula na nandoon po yung ating 100% sa pagtitiwala natin sa Panginoon. Ayan po, kaya napakahalaga po yung buo ang ating pagtitiwala sa Panginoon, hindi po hap-hap. Diba sabi nga kanina, stop sa ating pagtitiwala sa ating sarili na mas nakakalamang pa sa ating Panginoon. So dapat po, ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon ay napakalaki sa ating buhay. Basahin po natin sa Episode 2, chapter 8, verse 9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sariling gawa. Sa 8 muna. Yan. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang maipagmamalaki ang sinuman sa inyo. Sumapalan po ang sabi ng Panginoon, maliwanag po ang sabi ng Panginoon sa ating binasa, dahil po sa kagandahang loob, dahil po sa kababaang loob ng Panginoon tayo ay naligtas. Dahil po sa pagtanggap natin sa ating Panginoong Jesucristo, tayo ay naligtas, tayo ay kinilala bilang anak niya. Kaya ang sabi ng Panginoon, sapagkat sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng ating pananalig, pananampalataya, pagtitiwala sa Panginoon. Ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi lang mula sa ating sarili ang kaligtasan natin. Ito'y mula sa Panginoon. Diba? Ito'y mula sa Panginoon ang ating kaligtasan.
Kaya po, makamit po natin ang buhay na walang hanggan kapag tinanggap po natin ang Panginoon bilang sarili nating tagapagligtas. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang maipagmamalaki ang sinuman. So wala na tayong pagmamalaki sa Panginoon. Lahat po ay nanggagaling yan sa Panginoon. Ang hininga natin, ang lakas natin, ang talino natin, ang kasipatan natin, ang kabaitan natin, yan po ay lahat mula sa Panginoon. Kaya wala po tayong pagmamalaki. Ako magaling. Kaya ko yan. Wala po. Yan po ay nanggaling lahat sa Panginoon. Ipinagkaloob lang sa atin ng Diyos. Dahil tayo mga anak niya, tayo Kanya, tayo nananalig sa Kanya, kaya tayo pinagkalooban ng Panginoon ang kaligtasan. Tayo nagtitiwala sa Panginoon. Ayan po. Kaya kung maliwanag po ang sabi ng Panginoon sa Kanyang mga salita, simulan po natin. Simulan po natin ngayong 2025 ang matinding desire natin sa paglilingkod sa Panginoon. New desire sa ating mga puso. Yung matinding hangarin, paghangad, na makamit natin yung buhay na walang hanggan. At yung tagumpay mula sa Panginoon, mananatili po yan sa atin kapag tayo po ay patuloy tayong maglilingkod sa Panginoon. Okay, ang sunod po, yes, T. Ayan. Turn away from everything that the Bible calls sins. Napakalaga po na talikuran po natin ang lahat ng ating ginagawa na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Ayan. Minsan po tayo ay nagkakasala pa rin. Minsan po tayo nanghihina pa din. Minsan po tayo ay nawawala ng pag-asa. Diba? Turn away. Ayan. Talikuran po natin. Marami po ang dapat ating talikuran. Hindi lang po yung kasalanan. Ayan. Hindi lang po yung marami po. Kung isa-isahin po natin, marami po sa pananalita, sa gawa, sa isip. Ayan. Marami pong dapat nating talikuran na po yung mga bagay na hindi karapat-dapat sa ating Panginoong Jesus. Lalong-lalo na po tayo ay mga itinuring na mga anak ng Diyos. Tayo ay pinili ng Panginoon na tayo ay mga anak niya. Nasa Kanya na po tayo. Anak niya na po tayo. Kumbaga, certified na po tayo. Anak na po tayo ng Panginoon. Kaya po dapat po natin ipamuhay ang nararapat sa Kanyang kalooban. Dapat po natin ipamuhay ang karapat-dapat bilang isang lingkod ng Panginoon. Bilang isang nakakakilala sa Panginoon at pinili niya, kailangan po natin hakbangan na po natin ang pasimula sa 2025 po na nandoon na po tayo yung laging nakakonect sa Panginoon. Laging naka-align sa Panginoon. Lahat ng ginagawa po natin dapat nakakonekta sa Panginoon. Ibigay po natin sa Panginoon para pakialaman niya ng Panginoon. Para walang hadlang sa ating paglilingkod sa Panginoon. Para walang puwang ang gawa ng kaaway sa buhay natin, mga kapatid. Kapag tayo ay nananatili na mamuhay ng may kalinisan, ng may kabanalan, ng may katuwiran. Yan po yung gustong-gusto ng Panginoon, na nakikita ng Panginoon sa bawat buhay natin na sinusundan po natin ang tamang lakad papunta doon sa Kanyang paanan. Yung tamang kalakaran na bilang isang tunay na naglilingkod sa ating Panginoong Jesus. Okay, basahin po natin sa 2 Timothy 2 verse 19. Ngunit matibay ang pundasyon, itinatag ng Diyos at doon nakatatak, kilala ng Panginoon kung sino-sino ang tunay na Kanya. O diba, maliwanag, at sabi ko kanina, kapag tayo ay sa Panginoon na. Kung sino-sino ang tunay na Kanya at ang bawat nagsasabing siya ay sa Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan. Ayan, maliwanag po, di ba? Maliwanag po ang sabi ng Panginoon, lumayo daw tayo. Huwag po nating panatilihin na tayo ay mamuhay. Although nagkakamali po tayo, pero sikapin po natin na ma-renew ang ating kaisipan.
Ma-renew ang lahat nating gawa. Ma-renew ang lahat sa buhay natin. Huwag po natin panatilihin yun. Ang maliwanag ang sabi ng Panginoon, ang pundasyong itinatag ng Diyos at doon nakatatak. Kilala ng Panginoon kung sino-sino. Walang maikukubli sa ating lahat. Kilala tayo ng Panginoon mula sa kadulo ng buhok hanggang sa ating katalampakan. Buong pagkatao natin, kilala ng Panginoon. Saan ka man pumunta, saan ka mang sulok pumunta, kung saan ka mang pinakatago-tago muna, kilala ka pa rin ng Panginoon. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kilala ng Panginoon kung ikaw ay namumuhay ng tama. Kilala ng Panginoon kung ikaw ay sumusunod sa kanyang tuntunin o alin tuntunin o batas, mandatory ng Panginoon, ang kanyang buhay na salita ng Panginoon. Kaya po, alam ng Diyos kung tayo ay totoong naglilingkod sa Panginoon. Kung tayo ay totoong naglilingkod sa Kanya o sa tao lang. Pag tayo ay sa tao lang, kapatid, mapapagod po tayo. Mapapagod po tayo. Pero kapag sa Panginoon ka naglingkod habang buhay, nandoon ang init, apoy sa paglilingkod natin sa Panginoon na nanatili sa ating mga puso yun. Kaya po salamat sa Panginoon. Ngayong 2025, yun ang binigay ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Lahat po tayong ako, tayong lahat. Tayong lahat. Yun ang gustong-gusto ng Panginoon sa paglilingkod po natin sa Kanya. Tuwid po tayo. Huwag tayong liliko, huwag kakanan, tatalikod. Kundi dire-diretso lang. Go lang po tayo. Patuloy lang po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil ang naglilingkod sa Panginoon ay may reward mula sa Kanya. May reward po yan. Tandaan po natin, buhay na walang hanggan ang ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Pero kapag hindi ka po nagpatuloy sa Panginoon, kapatid, ang buhay po natin ay mapapariwara. Kasi gustong-gusto yan ng kaaway. Gustong-gusto yan ng taning na mawala ka dito sa Bethel Church. Gustong-gusto ng taning na mawala ka sa gawain ng Panginoon. Gustong-gusto niya ilihis ka. Yan ang gustong-gusto, sirain ka. Pero kapag ikaw ay 100%, ang paglilingkod mo sa Panginoon ay nananatili ang mga salita sa puso natin, hindi tayo kayang gibain, hindi tayo kayang sirain, hindi tayo kayang alisin sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil nananatili ka, nag-i-stand ka, may priority ka na ang Panginoon ang iyong paglilingkuran. Hindi kung sino-sino. Ituon lang po natin ang paglilingkod sa Panginoon. Patuloy lang po tayo. Huwag po tayong man-discourage kahit ang sabihin ng iba. Hayaan po natin sila. Basta't ikaw, patuloy ka naglilingkod sa Panginoon. Isa-isa po tayong maghaharap sa Panginoon. Hindi po ang ating magulang, hindi po si pastor, hindi ako. Isa-isa po tayo. Kaya patuloy po tayo panghawakan, sundin, pagbulay-bulayan ang salita ng Panginoon. Dahil po para tayo ay malapit na pong dumating ang Panginoon. Amen. Makakasama po tayo doon sa buhay na walang hanggan. Kaya po napakaliwanag po ang sabi ng Panginoon. Gusto ko yung verse na ito talagang. Ngunit matibay ang pundasyong tinatag ng Diyos at doon nakatatak. Kilala ng Panginoon kung sino-sino ang tunay na Kanya at ang bawat na nagsasabing siya ay sa Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan. Salamat Panginoon. Diba? Kung mga binibigyan pa tayo ng chance ng Panginoon, binibigyan pa tayo ng chance na tayo ay dapat natin tanggalin, alisin kung ano pa yung mga balakid, ano pa mga hadlang sa paglilingkod natin. Yun ang gusto ng Panginoon na tayo ay mamuhay ng sa Kanya lang. Diba? Sa Kanya lang tayo mamuhay. Sa Kanya lang natin ituon ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Kaya po, ang mga salitang ito po ay ating gawin. Sundin po natin ang mga salita ng Panginoon. Okay? Ito na po sa letter A. Ang S po ay staff. Tapos yung letter T, turn away from everything that the Bible calls sin. Letter A na po, attend. Letter A, attend a small group for personal discipleship and weekly worship service. Yan po, napakahalaga po sa atin ng mga anak ng Diyos.
Kapag tayo po ay sama-sama lagi, kumbaga tayo po nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa. Ayan. Kapag po hindi po makati ng isa, malungkot po, di ba? Sa isang pamamahay po, sa isang tahanan, kapag po ang isang anak ay pumunta sa malayo, di ba nalulungkot po tayo? Kasi kapamilya, nalulungkot po tayo, nagpapakasyon. So, ganun din po tayo sa Panginoon. Bilang tayo, pamilya ng Panginoon, isa po tayo sa kapamilya dito sa Bethel Church. Kailangan po tayo ay, sabi nga dito, a small group for personal discipleship or weekly worship service. Huwag po natin kaligtaan yung ating mga weekly services. Dahil ito po ang ating kalakasan, kapatiran na nakikita po natin ang bawat isa, kalakasan po natin yan. At ito po yung way rin po na para tayo ay lumago sa ating pag-aaral. Meron po tayong Wednesday, napakahalaga po yan. Dahil po yun ay tinitestify po natin yung kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Magkaroon po tayo ng matinding desire sa pag-aatin ng ating mga gawain. Ito po ay nagbibigay ng atmosphere sa pagpapalakas sa ating buhay. Nagbibigay po ito ng lakas. Kapag nakita po natin ang ating kapatid na nandyan, malakas po. Kami po, natutuwa po kami. Ayan, kapag po mayroon pong hindi umattend, malungkot po kami. Siyempre, kapamilya namin po kayo. Mga tupa namin kayo. Kaya, i-ano po natin yung matinding desire ng puso natin. Basahin po natin ito sa Hebreo 10:25. Yan po, maliwanag po ang sabi. Huwag natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Ayan, maliwanag po ang sabi ng Panginoon, di ba? Huwag daw nating kaliligtaan ang pagdalo, pag-attend. Andyan po mismo sa ating binasa. Yan na po mismo, hindi lang po yung bumabatay po kami sa tinuturo po namin dyan sa mga scripture, sa mga verses po, na ito po ay nagpapahiwatig, na nagpapatunay na huwag daw po natin kakaligtaan ang mga pagtitipon sa ating mga weekly services po. Huwag na huwag po natin kakaligtaan. Ayan, umatin po tayo. Patuloy po tayo umatin ng mga gawain. Dahil sabi ko, ito po ay nagbibigay sa atin ng lakas, nagbibigay sa atin ng inspirasyon, nagbibigay po sa atin kung paano po tayo lumago sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kumbaga, naka-base po tayo sa salita ng Panginoon, kaya dapat po nating pag-aralan ang salita ng Panginoon dahil ito po yung pagkain natin. Dahil po sa salita ng Panginoon, lalakas po tayo. Kung tayo ay nangihina, papalakasin po tayo sa mga katuruan ng salita ng Panginoon. Doon po tayo malakas. Di ba sa pag-aaral, hindi naman po agad yan ay tulad ni JD. Sa mura niyang edad, hindi naman po agad yan ay grade 1. Dadaan po yan sa daycare, dadaan po yan sa kinder. O bago po siya matuto, bago po siya mag-grade 1. Ganun din po tayo sa ating pag-aaral sa Panginoon. Kaya po tayo mga Kristiyano, tayo po ay mayroong proseso din sa pag-aaral sa salita ng Panginoon. Para kapag tayo po ay matuto, meron po tayong anong kaloob natin, isi-share na rin po natin ang ating naranasan. Kung ano ba ang naranasan natin, kung paano tayo binago ng Panginoon, yun po ay may share natin sa ating mga kapatid na hindi pa mananampalataya. Kaya po, tayong mga anak ng Diyos, meron po tayong responsibilidad na mag-aral ng salita ng Panginoon. Dahil po sa pag-aaral po natin ng salita ng Panginoon, doon po tayo titibay ang ating pundasyon sa Panginoon. Doon po lalalim ang ating relasyon sa Panginoon sa mga salita ng Panginoon. Doon po tayo napapalaya sa salita ng Panginoon. Dahil sa mga naririnig po natin sa bawat turo ng mga lingkod ng Panginoon, tayo po ay binibigyan ng Panginoon ng malawak na kaunawaan para maunawaan po natin na yun ang tanging sandigan natin, ang salita ng Panginoon. Pansinin po, yung hindi po mananampalataya. Pag pinag-pray nyo ba, makakapag-pray? Hindi. Kasi hindi sila nag-aaral ng salita ng Panginoon. Undas na kung may pag-pray kayo sa pagkain lang, hindi po yan marunong. Kasi hindi yun ang habit nila. Hindi po yun ang nakasanayan nila. Diba ang sabi dito? Sa ating binasa?
Kaya pumapalad po tayo na tayo po ay nakakilala sa Panginoon. Tinanggap natin ang Panginoon bilang sarili nating tagapagligtas. Hindi lang po tayo ang aanin nito sa ating mga kaapu-apuhan, sa iba't iba nating lahi. Yan, di ba? Si Abraham, pinagpalad ng Panginoon hanggang sa kanyang saling-saling lahi. Dahil siya po ay nagpatuloy. Kaya po, patuloy lang po tayo. Patuloy lang po tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Patuloy lang po tayo sa pag-attend ng mga gawain. Especially po yan ang Sunday worship celebration. Dahil sineselebrate po natin sa pagpupuri natin sa Panginoon. Sineselebrate po natin ang ating pagtawag sa pagpapasalamat sa araw ng linggo. Ayan. Kaya po napakahalaga po sa ating lahat. Hindi lang po linggo. I-desire po natin na maka-attend po tayo sa lahat ng ating gawain. Sabi nga, Kristiyano ka na rin lang, ibigay mo na ng todo. Amen. Ibigay mo na ng todo. Yung paglilingkod natin sa Panginoon. Alam niyo sa maliit lang na bagay, tuwang-tuwa na ang Lord. E di how much more sa malaki na pag pinalagahan po natin. Tuwang-tuwa na po ang Panginoon. Ang Panginoon po ay 24/7 na nakatingin sa inyo. 24/7 po natutuwa ang Panginoon kapag sinusunod mo ang kanyang kautusan. Kapag hindi po natin sinusunod, alulungkotin po ang Panginoon. Kasi bakit? Kasi ang Lord, perfect po ang Panginoon. Yan ay makapangyarihan sa lahat. Wala pong makakatulad sa Panginoon, wala pang hihigit sa Panginoon. Kaya po, sikapin po natin na ang buhay natin ay maging katulad ni Jesus. Diba? Sabi nga ito sa ating topic, the right start as you follow Christ. Pasimulan po natin sa pagsunod natin sa Panginoon. Hangarin po natin sa pagsunod sa Panginoon na mayroong kalugod-lugod sa ating ginagawa, sa ating buhay. Kaya po napakahalaga po sa ating binasa sa Hebreo 10:25. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ang ating ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Ang sabi nga, palakasin daw po natin ang loob ng ating mga kapatid sa Panginoon. Kung sila ay nangihina, palakasin po natin. Yan, palakasin po natin ang kanilang spiritual. Okay, dalak na po tayo sa letter T. Yan. R pala, R. R, no? R, yan. Ayan, diba nagkakamali tayo? Letter R. Ayan. Read and obey the Bible every day. Ayan. Bakit kaya ito lagi ng Panginoon? Bakit ito yung lagi-lagi na minamandatory ng Diyos sa buhay natin? Read. Diba? And obey. Magbasa tayo ng salita ng Panginoon. Sumunod sa mga scripture araw-araw. Napakahalaga po na tayo ay nagbabasa at sumusunod sa turo ng ating Panginoong Hesus. Dahil po sa pagbabasa po natin, diyan po lumalawak ang ating kaisipan. Sa pagbabasa po natin, tumitibay ang ating pundasyon sa Panginoon. Dahil sa pagbabasa po natin ng mga buhay, makatotohanan ng salita ng Panginoon, naiintindihan po natin kung ano ang ating kinalalagyan. Dahil sa pagbabasa po natin, napapalaya po tayo. Napapalaya po tayo sa ating mga gawa na hindi karapat-dapat. Yan. Kaya po napakahalaga po na tayo ay mabasa, sumunod sa mga salita ng Panginoon. Kaya po napakahalaga po, basahin po natin sa Joshua 1:8. Huwag mong kaligtaan basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi. Day and night. Ayan. Matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Ganon magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan, di ba? Maliwanag ang sabi ng Panginoon, kapag binasa natin ang salita ng Panginoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Amen. Diba? Maliwanag ang sabi ng Panginoon, magbasa,
magbasa, kahit di na po araw at gabi, isang araw lang ka po magbasa ng isang scripture. Ayan, tuwang-tuwa na po ang Panginoon. Kahit hindi na po natin, basta araw-araw nagbabasa po tayo, kahit ilang scripture lang po. Sundin lang po natin ito, yung salita ng Panginoon. Mahalaga po tayo sa ating, mayroon po tayong mga cellphone. Lahat po ay may cellphone. Papansin po natin, madalang na po nagdadala ng Bible. Di ba? Lahat po ay cellphone na. Kaya po ilagay po natin yung, meron po yung sa cellphone. Kahit saan po kayo, pwede kayo magbasa. Di ba? Kaya kung mapapansin po natin ngayon, madalang na po nagdadala ng Bible, puro po na sa cellphone. Kaya po, napakahalaga po, malaking tulong din po ang cellphone. Bakit gamitin sa tama? Huwag pong gamitin sa hindi maganda, hindi po yung nakakalugod sa Panginoon. Kaya ang cellphone po, binigay din niya ng Panginoon para lahat ay makapagbasa ng salita ng Panginoon. Yan po ay isang way. Ngayon ko lang po na-realize, ngayon ko po na naintindihan. Kaya po pala may mga bagay na karapat-dapat at dapat gamitin sa tama. Tulad ng cellphone po. Ayan, kung hindi po, wala po kayong Bible at hindi po nyo madala ang Bible, sa cellphone po, nandyan po yung Bible. I-ano po nyo, ano tawag po? I-download po nyo, yung new and old and new. Kahit saan po kayo pumunta, parang dala-dala na po ninyo ang salita ng Panginoon. Kung habit po natin, maging habit po natin yun, ugaliin po natin magbasa ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Dahil sa pagbabasa po natin ng salita ng Panginoon, yan po ang magkukontrol sa atin. Sa pananalita po natin, yan ang magkukontrol po sa atin. Bakit ako nakapagsalita ng gano'n? Lord, patawan. Nandun na ganang conviction sa atin. Kaya po, i-download po ninyo yung Bible, Old and New. Ayan, kahit na po, pero mas the best din po kapag may dala kayo ng Biblia. Baga talagang minamahal nyo ang Panginoon. Nandun yung pagmamahal natin sa Panginoon dahil sa kanyang mga buhay na salita at mga katotohanan. Kaya po, ang hamon po sa atin, huwag po natin kaligtaan, basahin ang salita at makatotohanan, makapangyarihan, mga hiwaga ng Panginoon. Dahil yan po ang nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Yan po ang nagbibigay sa atin ng lakas para tayo ay patuloy na maglingkod sa ating Panginoon. Yan po ang ating pagkain. Bilang isang Kristiyano sa spiritual, yan po ang pagkain natin. Kung tayo ay kumakain sa physical, kumakain din po tayo sa spiritual. Kaya po kapag tayo hindi magbasa ng salita ng Panginoon, gutom ang ating spiritual. Di ba tayo maghapon kapag hindi ka kumain ng kanin? Nangihinaan ka, di ba? Ganun din po ang Panginoon sa salita ng Panginoon. Sa ating buhay spiritual, sa ating paglilingkod sa Panginoon, kapag hindi po tayo magbasa ng salita ng Panginoon, kulang, gutom. Kaya po mapapansin po natin, ang gawa ng kaaway, bigla lang umano sa atin, nadadala tayo kasi hindi tayo dito bumabasa ng salita ng Panginoon. Kasi ito ang nagbibigay sa atin ng conviction sa buhay po natin na kung ano ang dapat natin gawin. Ito po ang nagpapaalala sa atin pag nagbubulong ang banal na Espiritu. Anak, huwag mong gawin yan. Mali yan. Yan po. Kasi babantay sa salita ng Panginoon. May conviction ka na hindi ka gagawa ng mali, na hindi ka gagawa ng kasamaan. Kasi may conviction ka na. Kasi pinamumuhay mo na ang salita ng Panginoon. Dahil ang Panginoon ay nandyan na po sa pusong isip kaluluwa natin. Kaya po mayroon ng conviction. Sa bawat ginagawa po natin, may conviction ka na hindi mo dapat gawin. Nagbubulong sa iyong banal na Espiritu ng Panginoon na anak, huwag mong gawin yan. Mali yan. Pero kapag hindi ka babad sa salita ng Panginoon, pwede tayong sa on the spot gumawa ng hindi karapat-dapat. Bakit? Kasi hindi tayo babad sa salita ng Panginoon. Kaya po napakahalaga po sa atin mga kapatid. Pasimula na po natin 2025 po. Yung totoo, yung matinding hangarin, matinding desire sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Last po na po tayo. T. Tell others about your new relationship with Christ.
Ayan. Ipakita po natin sa iba, sa ating kapwa, ang ating mga ginagawang tama. Tell others. Ipakita po natin sa kanila na mayroong pagbabago sa buhay natin. Gumawa po tayo ng aayon sa kalooban. Kahit hindi na po tayo mag-share, makita lang nila na ikaw ay totoo, nang ginagawa mo ay totoo, testimony lang po. Maliligtas na po ang ating kapwa. Kung dati mo ginagawa, hindi mo na ginagawa. Sa isang bagay lang na hindi mo pinanindigan mo, tuwang-tuwa na po ang Panginoon. Makikita po natin, makikita ang ating mga sa kapaligiran, makikita po yung tunay na tayo ay sumusunod sa kanyang mga salita. Yan. Basahin po natin sa Marcos 5:20. Ayan. Umalis ang lalaki at ipinamalita sa buong Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at namangha ang lahat ng nakarinig noon. O diba? Namangha ang lahat ng ginawa sa isang lalaki na lingkod ng Panginoon na may pagbabago sa buhay niya. Mamamangha po, ang unang-una ang Panginoon. Tuwang-tuwa ang Panginoon kapag may pagbabago sa buhay natin. Kapag binago ka ng Panginoon, tuwang-tuwa po ang Panginoon. Kaya po dapat po natin tularan ang Panginoon. Dahil ang Panginoon po, wala na pong, siya po ay banal. Banal po ang Panginoon. Kaya po sa buhay po natin, sikapin po natin na tayo ay may pagbabago. Baguhin na po natin yung mga hindi dapat karapat-dapat. Baguhin na po natin yung mga hadlang, yung mga hindrances sa buhay natin. Mga mamuhay na po tayo ng may pagbabago sa buhay natin. Diba, sabi sa ating binasa, ang ginawa sa kanya ni Jesus ay namangha ang lahat ng nakarinig noon. So mamamangha po ang lahat ng mga tao sa kapaligiran natin kapag ipinamuhay natin ang totoo ng mga salita ng Panginoon. Mamamangha po ang lahat ng nakatingin sa atin kapag tayo po ay mamuhay na po ng naaayon sa kanyang kalooban. Ipamuhay po natin yung salita ng Panginoon. Ipamuhay po natin. Pamuhay po natin yun. Kung 2024 po, meron pa po tayong mga hindi magandang ginawa, hindi naging maayos. Ito na po ang oras, panahon. Sa taong 2025, pangalawang linggo po, gawin po natin, magsimula na po tayo na mamuhay ng naaayon sa kanyang kalooban. Ipamuhay na po natin, isabuhay po natin, gawin po natin, sundin po natin ang mga tuntunin ng Panginoon. Mamuhay po tayo ng may kalinisan po. Alam po natin yung mga mundo. Alam po natin yun. Huwag na po natin babalikan po yun. Mamuhay na po tayo ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Mamuhay na po tayo ng mga malinis sa ating puso. Purify heart na naglilingkod sa Panginoon. Kaya ang hamon ko po ngayong umaga, patuloy po natin sundin ang kanyang kalooban. Gusto ko lang pong i-recap ang ating pinag-aralan. Ang letter S po, stop trusting yourself, your own words. Ihinto po natin ang ating pagtitiwala sa ating sarili. Nakakala natin, kaya natin lahat. Sa sarili po natin, pumapalpak po tayo. Pero sa Panginoon, start trusting Christ alone for salvation. Simulan po natin ang pagtitiwala natin sa Panginoon ng buong-buo para tayo ay maligtas. Okay, letter T, turn away from everything that the Bible calls sins. Ayan, talikuran na po natin ang lahat ng hindi kalugod-lugod sa Panginoon. A, attend a small group, personal discipleship, and weekly services. Patuloy po tayong attend sa lahat ng gawain ng Panginoon. Ayan. Then letter R, read and obey the Word of God. Ito po yung napakahalaga po sa atin. Magbasa at sumunod sa salita ng Panginoon. Pagbulay-bulayan natin, pag-aralan natin, himay-himayin po natin ang salita ng Panginoon. Then letter T, tell others about your new relationship
with Christ. Ipakita po natin ang ating pagmamahal sa Panginoon, ating relasyon sa Panginoon, na tayo ay binago ng Panginoon. Ipakita po natin sa Panginoon. Testimony lang po ng buhay natin. Marami na pong makakakilala sa Panginoon. Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Bilang paggalang sa kanyang pagmamahal natin sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa buhay, makatutunan ng kapangyarihan ng mga salita. Lord, lahat kami, Panginoon, magkaroon kami, Panginoon, matinding desire na sa taong 2025, Panginoon, ng lahat, Panginoon, ay masunod namin ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, sundin namin, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, na ito, Lord, ang magbabago ng buhay namin, Panginoon. Lord, pahalagahan namin ay mga salita, Panginoon, sa puso't isip, kaluluwa namin, Panginoon. Ipanatili mo po, Panginoon, ang iyong buhay na salita sa amin, Panginoon. At ito, Lord, ay magkakaroon ng rema sa buhay namin. Magmamanifest, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Upang kami, Panginoon, sa paglilingkod namin, Panginoon, ay mayroong pagbabago sa buhay namin. Salamat po, Panginoon, sa napakagandang salita, Panginoon, na aming narinig ngayong umaga po, Panginoon. Ito, Panginoon, tumimo, manatili sa aming pusong isip, kaluluwa, Panginoon. Dahil ito, Panginoon, nagbibigay sa amin ng lakas, nagbibigay sa amin ng inspirasyon, nagbibigay sa amin ng encouragement, Panginoon, para kami ay patuloy na maglingkod sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga salita mo, Panginoon, sa umagang ito. Ang lahat ay ito, O Diyos, ay binabalik namin sa iyo sa pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah.